Pag-usapan natin ngayon mga idol, yung napapanahong issue tungkol dito sa mga nakaraang rally-rally at sa mga kasalukuyang pang nagaganap. Alam niyo mga idol, kung babaybayin natin, mula pa nung una sa matandang Marcos na pinatalsik hanggang kay Erap, wala namang ibinungang maganda, di ba? Until now, ang ating bansa lugmok. At sa totoo nga niyan, yung mga kanilang ipinalit ay wala ring ibinungang maganda. Kaya nga ngayon, eto na naman sila, panay na naman ang rally at gustong patalsakin itong kasalukuyan nating Pangulo. Ngayon, alamin natin kung ano ang dahilan at kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Siyempre, bago tayo tumalakay sa ating paksa, nais ko munang batiin kayo ng isang magandang tanghali. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, mga idol, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan tulad ng dati. Beno, talakayin natin itong napapanahong issue tungkol sa pagpapatalsik sa ating Pangulo. Sa palagay nyo mga idol, ano ba ang layunin ng mga taong ito kung bakit nila gustong patalsikin ang ating kasalukuyang Pangulo? Ayon sa kanila, wala raw ibinungang maganda at walang nagagawa ang ating Pangulo. Kaya yan, ang gusto nilang mangyari, palitan. Nakailang palit na ba tayo, mga idol, ng ating Pangulo? Sa bawat pagpapapalit, ano nangyayari? May binubunga bang maganda? Sa totoo niyan lahat ng pangyayari, eto tayo ngayon, lugmok, bulok, na sistema. Ngayon, itong ating kasalukuyang Pangulo, tumatrabaho ito ng walang ingay. At sa totoo lang, ang hangad dito talagang tayo ay may ahon sa bulok na sistema at sa bulok na kalagayan. Halimbawa mga idol, sabihin na natin, ito mga naghahangad na patalsikin ang ating Pangulo, magtagumpay sila. Sa tingin nyo, gaganda ang ating bansa? Marami ang nagsasabi na kaya lang nila hangad na mapatalsik ang ating Pangulo, at yan din naman siguro ang totoong hangad nila, para yung mga may kaso na dapat managot, tuluyan ng mapawalang sala. Dahil nga, itong nasa likod ng mga nagraraling ito, sa aminin natin sa hindi, sila ang may gusto niyan na mapatalsik ang ating Pangulo. Bakit? Paano nga, marami tayong politiko na involved dito sa corruption at sa mga pangyayaring nakawan sa ating bayan. Kaya yan ang gusto nilang mangyari, patalsikin, para acquitted lahat, goodbye, haro. O, di ba? Sa amin at sa hindi ng ating mga mamamayan, yan ang gustong mangyari ng mga nasa likod
nitong gusto magpatalsik sa ating Pangulo. Bakit? Sa kasaysayan, ngayon lang mangyayari na may papakulong ang lahat ng dapat ipakulong na may kaugnayan sa korupsyon at iba pa. Ngayon, mga idol, sino ba ang gumagawa at lumilika ng kaguluhan sa ating bayan? Ang ating Pangulo? O itong mga nagraraling ito na wala namang katiyakan at walang saysay yung kanilang mga nais na ipaglaban o mangyari? Di ba? Nananahimik ang ating Pangulo at tumatrabaho ng naaayon sa batas. Ano pa ba ang gusto nilang mangyari? Ito na nga, hinahabol na at isa-isa lang ipinapakulong yung mga dapat managot. O ngayon, gusto nilang patalsikin ang ating Pangulo. May papakulong pa kaya? Sino magpapakulong? Sila? Bumalabs, mga idol. Bakit? Ayan ang hangad nila, kaya gusto nila mapatalsik ang ating Pangulo para mawala na ng saysay yung mga reklamo. Pangit lang tanggapin ang katotohanan, pero yun ang katotohanan. Kawawa lang yung mga tao na nakikisawsaw dyan sa ganyang pangyayari na gustong patalsikin ang ating Pangulo. O, di ba? Pero ang hindi nila alam, habang ginagawa nila ng hindi maganda, mga usaping hindi tama ang ating Pangulo, lalo lang nila itong pinalalakas at pinapatibay sa ating mga mamamayan. Kasi nga, sila lang naman ang may hangad eh. Oh, di ba? Yan bang pagkakabahabahagi na yan, katulad ng ginagawa nila? Ayan ba eh, naaayon yan sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Binanggit na yan eh. Ang pagkakabahabagi at pagkakampi-kampi, hindi yan sa Diyos. Sa laman yan at sa Diablo. Ngayon, yan ang kanilang ginagawa. Ang tanong, kanino silang alipin? Ah, di ba? Kayo ang makakasagot yan, mga idol. Kaya sana, tigilan na natin yan. Wala namang ibubungang maganda. Ilang pangyayari na nagpalit tayo ng Pangulo. Yung bawat pinatalsik na Pangulo, yung pinalit eh, wala ring nagawa. O, di ba? O ngayon, ito ipapalit nila sa sakali. Sa tingin nyo, may magagawa? Wala, happy ending yan ang mangyayari dyan doon sa mga may kaso. O, di ba? Kaya nga, pati ang ating mga militar ayaw pumayag dahil alam nila na walang mangyayaring maganda. Malulugmok lang lalo ang ating bansa. Sinasamantala nila ang kabaitan ng ating Pangulo. Pero kapag ang Pangulo may kamay na bakal, wala naman silang magawa. Ihambing natin yung pamumuno ng dating Duterte. Oh. Hindi yan kaila sa ating lahat. Na lahat tayo nakaranas ng karahasan. At hindi magandang sistema ng panunungkulan. Lalo nung panahon ng pandemonic. Oh. Bakit walang isa man lang nag-aklas? Wala man lang isang nagreklamo o nagrally-rally. Dahil alam nila, hindi po pwede. Dahil alam nila na ang Pangulong Duterte mabalasik. O, di ba? O ngayon, mabait ang Pangulo. Alam nilang kaya nilang paglaruan at gawa ng hindi maganda. Kaya, ang tao, kapag ang Pangulo mabagsik at talagang mabalasik, tiklop. Pati bunganga, ganun, oh. Di ba? Pero pag ang Pangulo mabait, walang tibo, tahimik, ayan na, katak. Kung ano-ano na, ang mga paninira.
Kaya nga may mga taga-ibang social media nagsasabi, sila ang gumagawa ng gulo, hindi ang ating Pangulo. Which is, tama. Di ba? Tumatrabaho ng tahimik ang ating Pangulo sa ikagaganda at ikabubuti ng ating bayan. Pero anong ginagawa nila? Ito, tatanungin ko kayo. Sino nag-aasik ng lagim? Yung Pangulo o sila? Di ba? Alam na alam ng ating mga mamamayan yan. Maliban na doon sa mga talagang gusto magpatalsik sa ating Pangulo. Iba ang kanilang layunin, sa totoo lang. Hindi maganda ang kanilang layunin. Pasalamat naman sila ang ating mga kapulisan sa panahon natin ngayon, disiplinado na. Dahil nung nakaraang araw, meron kaming seminar sa DILG, yan ang sinabi ng mga pulis. Kaya nga may mga nagtanong, bakit may mga pulis na eskalawag? Ay sabi nga dito nag-seminar sa amin nung nakaraang araw, kaya gustong baguhin ang image ng mga pulis dahil nga ang mga tao daw takot nang lumapit sa pulis. Bakit nga naman? Ay nung panahon ni Duterte, mahirap lapitan ng pulis. O, pag napagkamalang ka pa, kasama kang itutukang. O, maraming natukang na hindi naman talaga adik at hindi, di ba? O, yan ang binabagong image ngayon. Kaya nagkakandak ng mga seminar ngayon ng mga pulis sa mga barangay, yung tinatawag na Police Community Service. O, di ba? At yung panahon ng matandang Marcos, pinatupad yan, Police Community Service. Ayan ngayon, ang ngayon. Kaya ang mga pulis natin, pasalamat sila, disiplinado na. Hindi na gumagawa ng marahas. Bakit? Kung dati pa rin yan, baka hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanila dyan. Maging ang ating militar, ayaw kumilos. Pero kung kilos ang militar, may magagawa ba yan, mga yan? Di ba? Kaya sana mag-isip-isip na itong ating mga kababayan na makakaliwa. Sa totoo yan, pangit lang tanggapin eh. Hindi na sila nakakatulong sa ating bayan. Nakaka-perwisyo pa. Bakit? Ay yung kanilang ginagawa sa tingin nyo. Perwisyo o hindi? Tsaka ano ba talaga ang layunin? Bakit nagrarally? Tumatrabaho naman ang ating Pangulo. Tinatrabaho na nga yung mga dapat trabahuin eh. Di ba? Isa na ibig sabihin. Ayaw nilang makulong yung dapat makulong. At sila ang totoong nagtatakip doon sa mga magnanakaw. Na kunwari, sinisigaw nila mga magnanakaw, pero sila ang totoong nagtatakip. Sa layunin nilang mapatalsik ang ating Pangulo. O, di ba? Yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa nakikita natin mga pangyayari. At ang nakakatakot pa niyan, baka sa kabila ng pagkakawatak-watak ng ating bansa, madaling makakapasok ang mga dayuhan para tayo lupigin o tayo alipinin. Bakit? Walang pagkakaisa eh. O, di ba? At pag pumasok yung mga kalaban natin, pinanigan itong mga nagrarally-rally, ayun na. Tuwan-tuwa naman sila kung sakaling papasukin tayo sa kanilang papanig, itong mga intruders. Pero hindi nila alam, sa bandang uli, kasama na silang aalipinin. Yun ang hindi nila pinag-iisipan at pinag-aaralan. Dahil marami naghahangad sa ating bansa na tayo'y sakupin, lalo na ang China. O, di ba? Pero ganun pa man, ang ating mga military nga, yan ang pinag-uukulan ng pansin. Yung maaaring mangyari. Kaya yung mga pinapaubayan na muna sa ating mga kapulisan. At pasalamat ka sila, itong ating mga kapulisan nga ay mga disiplinado at tumutupad ng kanilang tungkulin ng naaayon na sa saligang batas, sa konstitusyon. Di ba?
Kaya shout out sa ating mga kapulisan dyan, ha. Good job, mga sir. Talagang kayo ay nasa tama. Sipin mo, nakikita na natin yung mga ibang karahasan eh. Ang ating mga kapulisan, kalmante lang. Diba? Pero may order ang ating Pangulo na kung gagawa talaga sila na makakapinsala at mananakit na sila, ayan ha, baka kumilos na ang ating mga kapulisan dyan. May mga nahuli na nga, oh. Nahuling may tsako. May bit-bit na tsako. Ang tanong, bakit siya may tsako? Tinatanong nga siya ng pulis eh. Ang sabi niya, self-defense. Paano self-defense? Rally yun eh. Ibig sabihin, may bala kayo. Nagagawa ng gulo. At yun ang gagamitin niyang pagdepensa sa sarili niya. Yung tsako na yun. O baka naman, baka siya pa mag-umpisa ng gulo. Tsaka yung tsako, mga idol, kung selling deadly weapon. Matik yun, dapat yun, kinukulong. Bakit? Bawal yan eh. Masawal pa yan sa kutsilyo, mga idol. Yung tsako. At pag marunong ang gagamit yan, mahirapan kang agawin yan. Oo, iba yan. Hindi kagaya ng kutsilyo, huwag ka nang kabahan, madaling depensahan dahil paano hawak niya, ganun lang yun. Hindi kagaya ng tsako, umiikot yun. At pag marunong ang kalaban, sigurado, maliligo ng bangas yung mukha mo. Maliban na, kung hindi rin siya marunong, baka sa ulo niya pa tumama yun. Oo, di ba? Kaya yun, dapat yung kinukulong. At tapos pinapakanta kung sino ang promotor. At ba't may dala silang ganun. Pati yung mga na-discover naman mga takip sa mukha, ano layunin? Ba't may takip sa mukha? O, di ba? Yung ba mga taong yan, kung maganda layunin, magtatakip ba sa mukha yan? At bakit pinahintulutan ng mga ibang realista na makapasok yan dyan? O baka naman talagang kasama sila. O, di ba? Yan mga idol, na pagkukwentuhan lang natin yung tungkol sa mga rally-rally na yan. Dahil nga, sa ating napapanood, sa ating kapwa, social media. O. Kaya, kung tunay ka talaga na may malasakit sa ating bayan, tumulong na lang kayo na mapaunlad ang ating bansa. Ayun nga eh, ulitin ko, hindi na kayo nakakatulong, perwisyo pa kayo. O at ang tanong ulit, sino gumagawa ng gulo? Yung ating Pangulo? O kayo? Yan mga idol, hindi lahat ng tao ay panik sa inyo. At inaayunan kayo. O di ba, tinapatan na nga kayo ng mga Muslim na nagrally rin. Pag yan ang binangga nyo, mga idol, mga Muslim yan. Ultimo nga militar natin eh, hirap sa mga Muslim. Pag kinalaban mo yan. Oh. Pero buti na lang, ang ating mga kapatirang Muslim eh, panig sa ating pamahalaan. Bakit? Eh wala naman talaga nakikitang hindi maganda eh. At kayo nga, kinakikitaan ang hindi maganda. Bakit? Eh kung ano-ano mga sinisigaw nyo sa kalye. Oh, para naghihimok pa kayo na magrebelde mga tao. No, inciting to sedition, di ba? Nagproprovoke kayo ng pagiging rebelde. Kaya sana mga idol, tigilan na natin yan, makiisa tayo. Alam niyo ba kung sino mga original ng realista nung araw, nung panahon ng matandang Marcos? Kami. Patahiga-higa pa dyan sa EDSA, sa kalye. O, di ba? Ang mabuti na nga lang din, eh ang dating Pangulong Marcos, hindi rin kagaya ng mga durobo talaga na Pangulo. O, panay order ni Ber, Mr. President, ibigay mo na ang order. O, ayaw niya. Ayaw niya dumanak ang dugo. Hanggang sa pinatalsik siya ng mapayapa, inalis siya. Pero kung ang Pangulo, pareho ni Duterte, yung rally-rally na yun, ayawan ko na lang. Pagbigay siguro, baka di pa nagbibigay ng order si Duterte. Rat-ratin na kayo doon, sagasaan na kayo ng mga tangkiron. Di ba? Yung panahon namin, ganun eh. O, pero nung bandang huli, nagtagumpay kami, napatalsik ang matandang Marcos. Ano binunga? O, ako na magsasabi, wala. Di ba? Hanggang sa ngayon.
Yung bagong lipunan nga itinatag, bumalik sa bulok na lipunan eh. Taglay natin hanggang ngayon. O ngayon, itatatag ng ating Pangulo, yung bagong Pilipinas. Yan na naman ang inaadlangan nila. Talaga mga tao, ayaw ng pagbabago. Sa totoo lang. May mga taong ayaw. Kunwari lang, pagbabago, pero ang layunin iba. Mga alipin ng Diablo yan, mga idol, huwag kayong papayag. Kung kasama ka dyan, huwag kang papayag. Na mapaalipin ka sa Diablo. Bakit? Hindi yan nga sa Diyos eh. Yung mga kaguluhan na yan eh. Bakit? Ang Diablo, malilin lang. Gagawa nga ng mga pamamaraan, mga himala, mga tanda. Kung nasa akala mo maganda, pero sa likod nun. Kaya nga, ito mga bagong realistan to, kala nila maganda eh. Pag dumating ang taktang panahon, dumating na kayo sa tamang edad tulad namin, na mga original na realista, kayo mismo mag-a-advise na rin sa mga magrarally. Natigilan na yan. Kaya ako nag-ano sa inyo mga idol, dati ako dyan eh. Galing ako dyan. Kami nga mga original nun eh, panahon ng matandang Marcos eh. O senior na nga. O yung iba kong mga kasama, senior na rin siguro yun. Kaya sinasabi lang namin sa inyo, yung totoo, na walang ibubungang maganda. Sabihin natin magtagumpay kayo. O sa akala nyo, gaganda. Subok na eh, nangyari na nga sa amin eh. Hindi rin gumanda eh. Lalo pa yung alam natin papalit ngayon kung sakaling mawala si Bongbong. O. Kaya lalo lang yung pinapataas ang kredibilidad ng ating Pangulo sa inyong ginagawa. Kaya mga idol, ito naman eh, napagkukwentuhan lang natin, yan nga sa mga pangyayari. Kaya nga ang tanong eh, ano layunin ng kanilang rally? O, di ba? Tinatrabaho na nga ng ating Pangulo yung dapat trabahuin. Ano pa? Yun ang malaking tanong doon. Bakit nyo gustong patalsikin at pababain ang ating Pangulo? Ay ginagawa na nga niya lahat ng mga pamamaraan, lahat ng mga dapat gawin. Oh, di ba? Yan, oh, tandaan nyo mga idol, barali kayo ng rally. Nadiskubre na nga sa Israel yung Antikristo. Lalabas na yan. At may mga pinapakita na nga rin sa YouTube na magtatatak sa noo. Gaya nung napanood natin. Siguro marami na rin nakapanood sa inyo nun. Kaya, sabagay, hindi nakakapagtaka yung mga kaguluhan na yan. Ang nangyayari, hindi lang sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Nakatakda na yan eh. Kaya sabi, hindi nga yan sa Diyos eh. Sa laman at sa Diablo yan eh. O, di ba? O, paano? Salamat na marami at sinamahan niyo ako sa maikli nating kwentuhan ito. Yan mga idol ha, sana makipagkaisa na tayo sa ating Pangulo. Tama na yan, tigilan na yan. Wala namang mangyayari dyan eh. At walang ibubungang maganda. O, alam, binibigyan nyo lang ng pabor dyan, yung mga nasa likod nyo. Kinakasangkapan lang kayo para mag-rally-rally. O, di ba? Sino natutuwa? Yung mga nasa likod nyo. Ngayon, kayo nagpapakahirap sa sakripisyo dyan. Di ba, pinulaan na nga ang iglesia, ang INC? Bakit daw yung mga namumuno sa INC, nandoon sa nanonood lang? Parang ganun din kayo. Di ba? At totoo niya, yung mga namumuno niyan, tuwan-tuwa eh. Sana magtagumpay para ma-absuelto na tayo. Parang ganun yan, sa aminin natin sa hindi. O, di ba?
Pero ang layunin ng INC sa rally, hindi ganyan. Transparency, democracy. At saka yung tinatawag na katarungan. Pag ginagawa na nga ng Pangulo tinutupad na Ano pa bang habol? Kaya nga, maririnig niyo pa ba at makikita niyo pa ba ang INC na nagkukumahog sa ganyan? Napulaan na nga ang INC dahil sa pakikialam ni Aimee. Wala naman sa script yun Wala sa ano yun Pero ang paniniwala ng marami, kasama yun. Hindi nila alam na kami mismo na INC, hindi namin alam yun. Na ganun mangyayari. Kaya tinapos na nga agad yung rally. Imbis na 3 araw yan 2 araw na lang. Dahil nga, baka mapasama pa lalo At iba ang layunin ng INC pag nag-rally. Kailan ba kayo nakakita ng rally ng INC na nagkagulo? Na nagsisisigaw ng kung ano-ano. Kaya nga, nabanggit ko na yan sa mga una kong video, ang aming rally, disiplinado, higit sa lahat, organisado. May isang layunin. Hindi yung kagaya ng ginagawa nyo. Kayo, watak-watak. Walang katiyakan kung ano talaga pinaglalaban nyo. O, di ba? May nagsisigaw, Marcos resign. Ano layunin? Bakit pinagre-resign? O, di ba? Sa INC, may narinig ba kayong ganyan? Marcos resign? Hindi yun ang layunin. Ang layunin, yung transparency. Yung ginagawa nyo, transparency ba yan? Yan mga idol. Pero hanggang ngayon, napupulaan pa rin ang INC doon sa mga pangyayari. Ay normal yun. Hindi mawawala sa atin yun na sisilipin yung bawat pangyayari. Di ba? Paano mga idol Ito pong muli yung lingkod, si Boyet. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!